Grabe, sobrang init dito mga kamokong. Well, anyway, one of the longest bridge here dito sa Vietnam. Ito sa Hanoi, okay? At one of the biggest rivers nila dito. Tingnan nyo naman yan, napakalaki, di ba? Dinadaanan ng barko. At connected na to sa dagat eh. Magtatayo pa sila ng bridge doon. May masamang balita mga kamukong sa area ko kahapon. Grabe, sobrang tindi. At around 2 AM kasi may tumalon galing sa 35th floor. Grabe, na babae. Ewan ko ha kung anong nangyari, pero hubot-hubad siya mga kamukong tunong tumalon. May mga nagsasabi na baka tinulak daw or umiskapo. These are all rumors, but there could be a possibility mga kamukong, kasi you know, can you imagine magpapakamatay ka tapos hubot-hubad? So there's something wrong siguro, in my own assessment ha, na at 2 AM natutulog, obviously, no? Kung nakapanty ka lang matulog, kasi gano'n naman talaga yung mga babae halos, diba? May dumating husband siguro, shota, boyfriend, sino, siguro nagtalo, hindi nagkaintindihan, baka yun nagkasakitan, ayun, ang isa tumalon, nag-suicide, or hinulog. These are all questions na needs to be answered mga kamokong. Pero nakakapanglumo ang nangyari. May video tayo na panonoorin mga kamokong. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, as you can see, yung mga rescuers, like itina-transfer na siya sa ambulansya. Ayan, makikita natin yung, you know, naked siya. Blurry kasi napakalayo ng camera, pero so sad. It's just so sad. Now, bakit kaya ganoon? Ano sa tingin nyo mga kamukha? Ano kaya ang dahilan bakit nag-suicide? 2 AM in the morning, naked, tumalon sa 35th floor. Pasensya na hindi ko na pinakita ang lahat at sobrang blurry. Mahirap na ma-flag tayo sa YouTube. Bawal din yan dito sa Vietnam. Naku, mahirap na. Sana malaman natin kung ano talaga yung totoong nangyari. Kasi, you know, ganyan naman talaga. Sobrang dami ng motorsiklo. Look at that. Yan, train track. Okay? Train track. Pero ewan ko ba, wala masyadong sumasakay sa train. Mas gusto nila magmotor. Mas convenient kasi ang motor. Hindi kagaya sa Thailand na ay talagang halos lahat naka BTS eh. Mas convenient din doon ng BTS kaysa magmamotor, kasi halos lahat may station. Mas okay talaga doon. Dito daming mga area na hindi maabot ng train, so maglakad sila ng malayo or magmotor na lang sila. Kaya ito, sobrang dami mga kamokski. Yan, di ba? And the fact na weekend pa lang to ha, weekend, hindi pa to weekdays. Sabi ko naman sa inyo, di ba, last time na i-reduce nila ang motorcycle gasoline ngayon. Lilimitahan na nila yung mga area na pwede makapasok yung mga motorcycle na gamit yung gasolina. There are, you know, leaning towards electric motorbikes. Kaya yung VinFast ngayon, isang napakalaking company group kagaya nito, ito mga sasakyan na yan, yung green na motorcycle na yan, VinFast yan, 4 PM na mga kamokong, pero parang tanghali pa rin yung init niya. Grabe ha? Parang napakalapit ng araw dito sa Vietnam ikumpara mo sa Pilipinas. Sobrang lapit kasi, you know, makikita mo dito sa Vietnam during sunset mga kamokong, halos 2 times yung laki ng araw dito sa sunset. Sobrang laki, ang ganda talaga tingnan mga kamokong. Kaya siguro napaka init dito.
natawa ako sa announcement ni Junvic Remulla. Ay grabe naman talaga yun mga kamokong. 225 Philippine National Police ang aaresto kay Senator Bato de la Rosa. So ibig sabihin lahat ng lahat ng Philippine National Police sa Pilipinas, lahat ng Philippine National Police ay talagang aaresto kay Senator Bato de la Rosa. Yan yung announcement niya. Ay napaka tibay talaga mga kamukong, di ba? Sobrang tibay nila. Bumalik na naman ngayon yung pagiging white supremacist, white imperialism mga kamukong, na nagbabawda na naman tayo. Ay imagine, ICC warrant, tapos kung ipatupad sa Pilipinas ay talagang gusto nila immediate, forthwith daw talaga. Grabe. At hindi basta-basta yan mga kamukong, lahat habang si Saldico at ibang mga congressman na sangkot sa bilyong-bilyong nakawan, relax na relax, nagko-coffee pa, walang ginagawa yung gobyerno ngayon. Ilang beses nang sinabi ni Marcos Jr. na magbabayad sila. Until now, sinong nagbabayad? Walang nagbayad, di ba? Ganyan ka tindi. Kaya nga I agree nung sinabi ni President Duterte na martial law na sa Pinas. It's just that it was not formally declared. Totoo naman talaga mga kamukong sa mga nangyayari ngayon. Okay, sino sa minority black na senators, okay, senador na may kaso ngayon? Wala. Sa majority, halos lahat kinasuhan. Pera na lang kay Amy Marcos na kapatid ng presidente. Ganyan katindi mga vloggers. Sinong part sa loyalist Pinklawan at Dilawan na kinasuhan na vloggers? Wala. Wala. Pero sa Duterte lahat kakasuhan. Pati ang trolls nga daw, pati yung nagko-comment na hate comments ay talagang deserving naman nila yung hate comments na yun. Pwede daw kasuhan ng NBI. Yun yung proposition ni Buntol na matibag. So, 'di ba? 35 floor 'yan. Dito talaga siya mismo nahulog. Kita niyo 'yun doon. Kita niyo, nasira pa yung party doon, nag-iba yung kulay. Tumama pa siya doon tapos dumiretso. Grabe. Kawawa talaga. Taas niya, no? Sobrang taas. 35 floor. Life is too short mga kamokong, so let's enjoy what we have. And of course, we don't forget to fight for what is right. That's why we are fighting for our nation. Dapat sugpuin yung mga walang batasan na mga politiko. As usual, dito na naman tayo sa paborito nating gas station, ang Phu Vuc CBC Vinh Bien gas station. Loy Vau. Loy Vau. What is that? Magkano na kaya ang litro ngayon? Sana naman hindi tumaas ng masyado. Alright, comment down below mga kamoko kung magkano yan sa Pilipinas ngayon. Tumaas yan ng konti, 25.9, so nasa 0.4. Tumaas yan ng 0.4, magto 26 na ngayon. So sa Pinas yan nasa 52. It's bad, it's bad. Ewan ko magkano yan sa Pinas ngayon, Let's see. It's still good, here. Yan, maganda dito mga kamokong, ang Venus, the brightest star in the west. At yung taas niya, always yan mga kamokong, Venus at Jupiter. At yung sa right side, sa may bandang top ng Jupiter, Pollux naman yun, Pollux. Tapos dito sa left side niya, sa bandang ibaba, Sirius. Hindi ko makita yung Sirius, nasa 8 light years away from on our Earth. That's lots of light speed. And the Sirius, part yan ng Canis Minor na constellation. Look at that, it's so beautiful.
Kahapon conjunction yan sila ng ng moon, in one line lang sila. Kapangit ba? Narinig nyo na ba mga kamukong ang nangyari nung nakarang araw sa Thailand, sa Mahasakon ata yun? Nakakapanglumo yun, grabe. Imagine nagsalpukan ang bus at ang train. Ang nangyari, ang bus nasa gitna na ng train track. Di ko alam kung bakit nangyari yon. May paparating na train, like the people are so nonchalant. Kung makita mo sa video mga kamokong, eto pakita nyo, they are so nonchalant sa paparating na mangyari. Like, ewan ko ba, doon na sila nag-react nung few meters na lang para magsalpukan na. Ang bus supposed to be will not stop mga kamokong. That is the regulation talaga, na never at never ka mag-stop sa train track, especially kung may paparating na train. And may mga personal naman yan mga kamokong, na eto, mag-warning yan sila pag may paparating na train. At may barrier yan, di ba? Automatic barrier. Walang barrier. People are, it seems like a normal day mga kamokong, na walang paparating na train. Tapos ang sa train na part naman, alam niya na ang daming sasakyan ahead of him, nagpatuloy pa rin yung train mga kamokong. Tingnan nyo naman, nagpatuloy siya hanggang bumangga talaga. At yun, nasunog talaga yung bus. It does not make sense talaga yung pangyayari mga kamokong. Then obviously they found out in an investigation na positive sa drug test ang driver ng train. Kahit pa gaano kahayan, walang mababangga pag walang nakaharang. Ang talagang question dyan mga kamokong, bakit walang warning, nakaharang ang bus at mga motorcycle? Makita nyo naman yung sutukan. Grabe, kala ko talaga more than 8 ang patay mga kamokong. Ang based on the investigation, ang patay nasa loob ng train lahat. So yung mga motorcycle na tumilapon, good, walang napailalim mga kamokong. Grabe talaga. Kahit yung mga nanood sa CCTV camera, di sila makapaniwala na gano'n ang nangyari. Very, very avoidable talaga. Like, wala sanang mamatay mga kamukong. Ewan ko tong Thailand may mga ganito silang mga pangyayari na sometimes avoidable. Anong nangyari nung last 2 years ago? Yung halos na ubos talaga yung mga bata, kindergarten, sa loob ng bus. Can you imagine that mga kamoko halos na ubos talaga lahat yung mga bata doon, including the teachers. Tapos a year ago, nasa 18 na mga government workers mga kamokong galing doon sa province na kung saan ako galing din nagturo noon, nahulog yung bus nila. 18 ang patay. Tapos yung mass murder na pinatay yung mga kindergarten students, nasa 20 plus din yung, basta it does not make sense mga kamokong. Thailand is so peaceful, no question. I choose Thailand over safety compared sa Pilipinas. But yung mga ganyan pangyayari, it's so rare, and at the same time it happens mostly every year. It doesn't make sense talaga. There are incidents na avoidable talaga pero nangyayari kawawa. So kawawa talaga mga kamokong. Kaya everyday talaga, ito lang yung advice ko sa inyo, no? Kahit anong gagawin nyo, submit your lives to God. Totally submit to Him and trust Him na kahit anong mangyayari mga kamokong, siya na ang bahala. Sa panahon kasi ngayon mga kamokong, no one is certain na talaga
Kaya fully trust him. Sabi nga ng kanta, only trust him, only trust him.